Araw ng linggo, ni anino ni William ay hindi niya nakita maghapon. Nasaan si William, Mami? Nako, maagang lumuwas ng Maynila. Nagtaka nga ang papa niya. May kakausapin raw itong tao at may koneksyon sa kanyang magiging girlfriend. Ganoon ho ba? Saan kaya nagpunta yun? William, this is a surprise. Napaluwas ka lang ba o tapos na ang bakasyon mo? Gulat na gulat si Marvin nang makita siya. No, ikaw talaga ang sadya ko, Marvin. Ako? Maang na tanong ng kaibigan. Come in. Pumasok naman siya. Kahit hindi siya pinaupo ni Marvin ay naupo siya sa sopa. Ano bang problema? Pare, mag-usap tayo ng tapatan. Tungkol saan? Kay Mia. Natigilan si Marvin. Nawala ang ngiti nito sa labi. Bakit? Ano ang tungkol kay Mia? Pare, ano ba talaga ang pakay mo sa kanya? Seryosong tanong niya. Hindi kaagad nakasagot si Marvin. Tumingin ito sa kanya. May kaso ba kung sabihin ko sa iyong seryoso ako sa stepsister mo? Ano ang ibig mong sabihin? Bala ko sana siyang ligawan. Tumiimang anyo ni William. Pare, alam mo naman ang plano ko, di ba? Wala naman akong inilihim sa inyong tatlo, hindi ba? Sumbat niya. Alam ko, kaya nga gusto ko siyang ligawan kaagad. Para iligtas siya sa masama mong balak. At para rin iligtas ka sa paggawa ng masama. Anong masama ang pinagsasabi mo? Kailan ka pa naging bulag sa larangan ng masama at mabuti, William? Alam mo na masama ang binabalak mo kay Mia. It's unfair. She is being good to you. Bakit mo gagantihan ng kasamaan ng lahat ng kabutihan niya sa'yo? Untag ni Marvin sa kanya. Hindi mo ako naiintindihan, Marvin. Hindi mo nalalaman ang buong katotohanan. At ano ang katotohanan? Na nagsinungaling ako sa inyong lahat. Ano? Hindi ko totoong balak na gawan siya ng masama. Naguguluhan ako sa mga pinagsasabi mo, William. Baka pwedeng linawin mo nang maunawaan ko. Lahat ng mga pinagsasabi ko ng gabing iyon ay pawang mga kasinungalingan lamang. At bakit kailangan mong magsinungaling? Nahiya akong umamin sa inyo ng totoong nararamdaman ko para kay Mia. Ayokong pagtawanan ninyo ko kapag nalaman ninyong umiibig na ako ng totohanan sa kanya. Bakit hindi mo sinabi kaagad ang katotohanan? Ngayon pa na iba nang nararamdaman ko para sa kanya. I'm sorry, Marvin. Naduwag ako. Natakot ako sa kantsaw na tatanggapin ko kung umamin ako sa inyo ng gabing iyon. Pero ang tunay na dahilan kung bakit ko naisipang magbakasyon ng matagal sa Tagaytay ay dahil sa kanya. Paano na ang gagawin natin ngayon? Ngayong ang pakiramdam ko ay nandirito na siya. Saad ni Marvin sabay turo nito sa puso nito. I love her very much, Marvin. And I also love her, William. I can see na nagkakamabutihan na kayo. Hindi mo ba siya pwedeng ipagparaya sa akin? Huminga ng malalim si Marvin. Sa palagay ko ay hindi, William. Gusto ko siyang ipaglaban kaysa naman basta ko na lang siya ipamigay. Ganoon siyang kaimportante sa akin, William. Nakonsensya naman si William. Sadyang hindi niya masisisi si Marvin. Naging matapat ito sa tunay na nararamdaman para kay Mia. Hindi katulad niya na nagawa pang ipagkaila ang tunay na damdamin para sa babae. Kung pwede nga lang ba siyang mag-give in, pero tulad ni Marvin, gusto rin niyang ipaglaban ang pag-ibig niya kay Mia. Kung gayon, may the best man win. Parting words niya kay Marvin. Bahala na kung ano ang isipin ni Mia, pero bumili siya ng pinakamamahaling bulaklak sa isang flower shop. Neatly arranged at nadedekorasyon na ng colorful na sinamay ang nasabing bulaklak. Pagkuha ay nagdaan din siya sa isang store at bumili ng imported chocolates. Nagpapalakas siya ng loob pero kinakabahan siya habang pauwi ng Tagaytay. Ngayon lang niya naranasan ang kabahan ng ganito. At ngayon lang rin niya mararanasang magbigay ng bulaklak at chocolate sa isang babae. Habang papalapit si William sa Tagaytay ay parang hinahalukay ang kanyang sikmura sa tindi ng nerbiyos. Nakatunghay na naman si Mia sa veranda sa backyard ng ancestral house. At muling pinagsasawa ang mga mata sa magandang tanawin ng Taal. Tunay na nakakapag-relax siya sa pagtingin dito at nakakapagdulot sa kanya ng katahimikan para makalimutan ng masakit na bahagi ng kanyang buhay at iba pang problema na dumagdag sa kanyang pinagdaanan. Habang nakatunghay sa malawak na karagatan ay hindi niya maiwasang sumagi sa isipan si William. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga ng maisip ang lalaki. Parang hindi niya matanggap na peke pala ang pinapakita nitong bait sa kanya, na may plano pala itong paibigin siya at paiyakin lang pagkatapos. Buti na lang at bago pa mangyari na tuluyang mahulog ang kalooban niya kay William, ay nagawa na niyang matuklasan ng maitim nitong balak.
Siya man ay nag-isip ng hindi maganda laban kay William. Subalit nang maging maganda ang pakikitungo nito sa kanya ay nagbago siya ng isip. Naging very honest siya sa kanyang tunay na damdamin at kinalimutan ang lahat ng sama ng loob sa lalaki. Kahit na nga nagkaroon sila ng engkwentro ng una nilang pagkikita, masakit sa dibdibang isiping yon. Masakit tanggapin, lalo pa nga at nararamdaman niya na nagkakaroon ng espesyal na puwang si William sa kanyang puso. Hindi bilang stepbrother, kundi isang lalaking pwedeng mahalin. Hindi niya namamalayan ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ang sakit ng loob na dulot ng narinig niyang usapan ni na William at ng mga kaibigan nito ay patuloy na nagpapahirap sa kanya. Nang may maramdaman siyang mga yabag buhat sa kanyang likuran, pasimpleng pinahid niya ang mga luha upang hindi mahalata ng kung sino mang taong nasa likuran niya. Good afternoon. Isang tinig ang narinig niya kapag daka. Hindi niya nakuhang ngitian si William. Bagamat napansin niya ang isang bouquet sa kamay nito at isang box na nakabalot pa ng nice ribbon. For you. Bigay todo ang ngiting wika nito sabay abot ng bulaklak at ng regalo. Seryosong kinuha niya ang mga yun. Tuloy pa rin ang plano mong pagpapaibig sa akin, ano? Sorry ha, narinig ko kasi ang usapan ninyo noon. At first, inisip kong makipaglaro sa'yo, pero ayoko maging sinungaling sa sarili ko eh. Mapaklang umiti siya sabay hagis ng bulaklak at regalo sa labas. Matalim na tiningnan si William at tangkang lagpasan na ito pero napigil siya nito sa braso. Mia, let me explain. You have nothing to explain. Mismong sa bibig mo na nanggaling ang mga plano mo laban sa akin. Anong paliwanag pa ang gusto mong gawin, ha? Tinabig niya ang kamay nito at nagpupuyos ang kaloobang iniwan ito. Sa loob ng kanyang kwarto ay nag-iiyak siya ng labis. Masamang-masama ang loob niya sa inaakalang panlulokong gagawin ni William. Hindi na siya tinangkang kausapin ni William ng mga sumunod na araw, pero kapansin-pansin ang kalungkutan nito. Madalas ay nakikita niya itong nag-iisa sa bakuran. Naglalakad-lakad at tila kay lalim ng iniisip. Samantala ay napupunanan ng kanyang ina ang hindi nila pagkikibuan ni William. May problema ba sa inyong dalawa, iha? Hindi na niya nakuhang maglihim sa ina. Ipinagtapat niya ng buong-buo rito ang mga narinig niyang usapan ni William at ng mga kaibigan. Ang pinanggalingan ng maling impormasyon ay ang biyanan ni Tito Menandro at ang anak nitong si Janet at pinaniwalaan sila ni William. Kung gayon ay alam na natin kung bakit naging ganoon ang reaksyon ni William sa atin nung una nating makita. Pero naniniwala ako na hindi na ganoon ang nasa isip niya. Mahahalata mo ang taong peke lang ang pakita sa'yo. I believe honest si William sa kanyang kabaitan sa atin. Mami, dinig na dinig ko ang mga plano niya laban sa akin. I think we have to talk to him about that para magkaliwanagan kayo. I hate him, Mom. At tumulo ang mga luha niya. Hate nga lang ba ang nararamdaman mo, Mia? Bakit ganyan na lang ang lungkot mo sa mga pangyayari? I suppose hindi ka naman dapat magalit dahil tiyak namang hindi siya magtatagumpay na pasagutin ka unless na may pagtingin ka kay William. Sa halip na mag-react ay napaiyak na lamang ang dalaga. Magtapat ka nga sa akin, anak. In love ka ba kay William? Magagalit ka ba, Mami, kung aminin ko sa'yo? Why should I? Matutuwang tiyak si Menandro na sa kanyang anak ka na paibig. Naikwento ko lang ito sa'yo, Mami, pero huwag mo nang banggitin kay Tito Menandro. Naiintindihan kita, and I am happy na naging bukas ulit ang puso mo sa panibagong pag-ibig. Hindi man kay William, malaki ang posibilidad na maging open ka for a new love. Thanks for understanding, Mommy. Bisita niya si Marvin ng sumunod na Sabado. May dala rin itong bouquet at box of chocolate. Para inisin lang si William ay magiliw na pinakitunguhan niya si Marvin. Pero may nahalata sa kanyang binata. Nararamdaman ko na sa kabila ng mga ngiti mo ay may mabigat kang dinadala, Mia. Ha? May problema ka ba? Wala. Si William. Napayuko siya. Walang kinalaman si William sa nararamdaman ko. Gusto kong paniwalaan kasi sinasabi mo, pero wala akong makitang dahilan para malungkot ka ng ganyan, maliban kay William. Nasukol siya ni Marvin. Bakit nga ba siya magmumukmok ng ganito kung hindi si William ang dahilan? Dahil palagayang loob niya kay Marvin kung kaya't hindi na siya nagdalawang isip na magtapat rito. Remember the night na winarningan mo ko tungkol sa pagiging maingat ko? Yes? I know kung bakit mo ko binigyan ng babala. Nang gabi ring iyon ay narinig ko ang usapan ninyong apat hinggil sa masamang plano ni William laban sa amin ng mami ko. Kung yan ang inaalala mo ay kalimutan mo na, Mia. Hindi madaling kalimutan yun, Marvin.
Masakit, Marvin. Nasaktan ako. At patuloy akong nasasaktan hanggang ngayon. Napapikit si Marvin. Nagkausap na ba kayo ni William hinggil dito? Oo, tinapat ko na siya sa mga plano niya sa akin. Nakapagpaliwanag na ba siya sa'yo? What for? Wala na akong planong pakinggan ang mga paliwanag niya matapos niya akong gawa ng kalokohan. You better listen to him, Mia. Ayoko na siyang kausapin. Huwag, Mia. Hayaan mo siyang magpaliwanag. Sa palagay ko, kalabisan na ako sa usaping ito. I am trying to get your attention but it seems kay William nakapokus ang atensyon mo. Tumayo na si Marvin at nagpaalam. Marvin, bakit ka naman aalis na? I'm a good sport, Mia. Nararamdaman ko na hindi mo ako magugustuhan. Isa lang ang masasabi ko sa'yo para matahimik ang kalooban mo. Hindi totoo ang mga sinabi ni William na narinig mo. Ano ang ibig mong sabihin? Nagkausap kami ni William. Pinuntahan niya ako sa bahay at ipinagtapat ang lahat-lahat ng pagkakamali niya. At pati na ang tunay na nararamdaman niya para sa'yo. Kailan kanya pinuntahan? Usisa niya. Last Sunday morning. Yun ang araw na may dala siyang bulaklak at ibinigay sa akin. At bakit kanya pinuntahan? Ipinagtapat niya na gawa-gawa lamang niya ang mga pinagsasabi niya sa resort. Na nahiya lang siyang aminin sa amin na napamahal na siya sa'yo. Dahil naikwento niya sa amin noong una kung gaano siya kainis sa'yo. Marvin, nagsasabi ka ba ng totoo? I'm not kidding. At sa palagay ko, kailangan ko lang mag-give way. I can feel na siyang nasa puso mo at malayong maibaling yon sa akin. Marvin, nangilid ang mga luha niya. Hinawakan ni Marvin ang kamay niya at hinagkan yon. Mahal ka ni William. Sobrang mahal. Wika nito at bago tuluyang lumisan ay hinagkan pa siya sa pisngi. Kitang-kita ni William na hinalikan ni Marvin si Mia sa pisngi. Nagkakamabutihan na siguro ang dalawa. Kung gayon, wala na sigurong dahilan pa para tapusin niya ang kanyang bakasyon. Bukas na bukas rin ay luluwas na siya ng Maynila at hindi na siguro muna siya dadalaw rito sa Tagaytay. Napakapalad ni Marvin na napasagot nito si Mia. Bakit ka aalis? Paano mo mababantayan ang mag-inang yan? Sita sa kanya ng tita Janet. Wala naman yatang basihan ang mga paratang niyo sa kanila, tita. Anong wala? Nakita mo naman kung paano magbihis ang mag-inang yan. Tingnan mo ang mga alahas ng mag-inang yan at pati ang bahay na ito. Ang laking pera ang ginastos rito dahil lang sa kapritsyo nila. Buyo pa ni Janet. Huwag kang maniwala sa kanila, William. Tinig iyon ng kanyang ama buhat sa likuran. Napaurong naman si Lola Gloria at si Janet. Walang perang kinamkamang bagong mag-ina ko. Katunayan, ang ibang perang ginastos sa pagpapaganda ng ancestral house na ito ay galing pa kay Alice. At dati na silang may alahas bago ko pa makilala. Tumiimang anyo ni Menandro. Kaya pala ganyan na lang ang galit ni William noong una sa amin ay dahil sa mga kasinungalingang pinagtatahi ninyo. Kung di lang sa respeto ko sa aking unang asawa, dapat ay hindi na kayo dito nakatira. Pero hindi ko naman kayo papayagang sirain ang mga relasyon namin dito. Anak, magpapaliwanag ako. Inay, huwag kayong nagpapakinig sa anak ninyong yan. Mulat sa pool naman ay lagi nang nambubudyo yan ng away. Marahil, dapat ka nang umalis sa bahay na ito, Janet. Maawa ka, Menandro. Wala akong matitirhan. Menandro, huwag mo na silang paalisin. Kawawa naman sila. Sabad ni Alice. Pero sinisiraan ka nila, Alice. Kahit na, hindi sapat na dahilan iyon para maging madamo tayo sa kanila. Wari ay napapahiyang lumapit si Janet kay Alice at humingi ng tawad rito. Huwag na lang itong mauulit. Wala kayong aalalahanin sa amin ng anak ko. Kaya lang kami naririto ay dahil kay Menandro. Kung mawawala si Menandro rito, pwede kaming umalis ni Mia anumang oras. Tita Alice, ayoko ng ganyang usapan. Dito na kayo titira habang buhay. Walang aalis sa bahay na ito. Sama-sama tayong sisinupi ng bahay na to. Natutuwang inakbayan ni Menandro ang anak sa narinig buhat sa kanya. Ngayon ay wala na akong mahihiling pa. Masaya at buo na ang aking pamilya. Maaga siyang nagayos ng gamit para umalis kinabukasan. Nalabis na pinagtaka ng kanyang ama at madrasta. Bigla-bigla yata ang pasya mong ito, anak. Wika ng kanyang ama. I'll be back to work, Papa. Thanks for being sweet, Tita Alice. Pero ang aga naman yata ng alis mo. Kailangan ako sa trabaho ko, Tita. Hindi mo na ba hihintayang magising si Mia? Hindi na, Tita. Napatingin si Alice kay Menandro. Iho, may problema ba? Wala, Papa.
Are you sure wala? I'm sure, Papa. Kung gayon, happy trip na lang sa'yo, anak. Bakit mo siya pinaalis nang hindi sila nagkakausap ni Mia? Sita ni Alice kay Menandro nang makaalis si William. Alam mo, kapag nag-iibigan talaga ang dalawang tao, sila mismo ang gagawa ng paraan para maisakatuparan ng pag-iibigang yun. Parang tayo? Parang tayo. At ginagap ni Menandro ang kanyang palad. Umalis na? Bakit, Mami? Maang natanong ni Mia nang magising at malamang wala na si William. Nagkibit balikat ang ina. Basta ang sabi, kailangan na siya sa trabaho. Napahalukip-kip si Mia. Nagkakaroon siya ng second thought sa mga sinabi ni Marvin hinggil kay William. Baka kasabwat si Marvin sa mga drama nito. Pinalalabas nito na nagkakaroon ng guilt si William sa mga masamang balakin sa kanya. Pero ang totoo ay sadyang masama ang plano nito sa kanya. Ang tanga niya para paniwala ang mahal siya ni William. Aniya sa sarili. Nasa South Superhighway na si William patungong Maynila nang magring ang cellphone niya. Si Marvin ang tumawag. Yes, Marvin. Kumusta na? Okay na ba kayo ni Mia? Kumunot ang noo niya. Gustong sumama ng loob niya kay Marvin. Parang nakakaloko pa ito, gayong alam naman niya na nakapuntos na ito kay Mia. Pero nagtimpi siya at naging sibil pa rin sa kaibigan. You have to rejoice, Marvin. I am giving her up. What? Naluloko ka na ba? Marvin, alam ko na ang lahat. Nakita kita nang halikan mo si Mia. Tanggap ko na ikaw ang gusto niya. Malaking pagkakamali ang iniisip mo, William. Ikaw ang mahal ni Mia. At yung nakita mo, isang pagpapaalam yun sa kanya. Ano ka ba? Totoo ba yung sinasabi mo, Marvin? Kapag nagpabaya ka, sige ka. Kakataluhin na kita. Ano ba yung matyaga ako para sa akin mabaling ang gusto niya sa'yo? Napatawa siya ng maluwang. Pare, pag nagloloko ka lang, tatamaan ka sa akin. At kung mapatunayan mong totoo ang sinasabi ko, best man ka kahit huwag kang magregalo. Sinabi mo yan ah. Sige na, bumalik ka na sa Tagaytay. Ayusin mo na ang love affair mo. Salamat pare. Masaya na wika ni William. Isa lang ang hangad ko pare, ang maging maligaya kayo ni Mia. Wala ang papa mo at si Alice. Pinuntahan ng business site na balak nilang pagtayuan ng negosyo. Salubong sa kanya ng kanyang lola Gloria. Si Mia ho, baka nasa veranda na naman. Alam mo naman yun, laging nakatunghay sa taal. Tama si Lola Gloria, naroon nga si Mia. Kahit na nakataliko dito ay halata niyang umiiyak ito dahil panay ang pahid nito sa mga mata. Bakit ba kasi na-inlove ako sa lalaking yun? Alam ko namang mulat sa pulay talagang inis sa akin yun eh. Sukat hindi ko pa sinaway ang puso ko sa pag-ibig sa kanya. Kanina pa siya iyak ng iyak. Buti na lang wala ang mami niya at si Tito Menandro. Solong-solo niya ang pagkakataon para mailabas ang nasa kalooban niya. Akala ng lalaking yun, siya lang ang lalaki. Pwede ko siyang palitan kahit na 10. Mas gwapo pa sa kanya. Malakas na himutok niya. Halos madurog ang dahong hawak-hawak niya at pinagugutay ng maliliit kanina pa. Ibinalibag niya ang dahon at saka nakahulukip-kip na pumikit. Ang yabang-yabang ng William na yun. Angal pa niya sa sarili nang bigla siyang matigilan. Hindi pala siya nag-iisa. Nanlaki ang mga mata niya nang makita si William na naka-frame sa entrance ng veranda. Kinusot-kusot niya ang mga mata at inisip na baka namamalikmata lamang siya. Pero naroon pa rin ang bulto ni William. Hi, bati nito sa kanya. Nakangiti ng ubod luwang. At napaka-cute pagmasdan ng lalaking ito. Kahit na naiinis siya rito ay hindi niya maiwasang hangaan ang kakisigan nito. Akala ko ba ay umalis ka na? Iyan talaga ang plano ko. Dahil akala ko ay nagkakaunawaan na kayo ni Marvin. Akala ko rin hindi mo ko mahal. At sino ang may sabi sa iyong mahal kita? Si Marvin. Si Marvin? Tumawag siya sa cellphone ko nang malapit na ako sa Maynila. Nalaman ko sa kanya ang totoo. Siya ang nag-utos sa akin na balikan ka dahil ako raw ang mahal mo at hindi siya. At naniwala ka naman. Hindi sinungaling si Marvin. Lumapit sa kanya si William. Bakit kailangang magkaila ka pa? Ano kung malaman ko na mahal mo ko? Hindi totoo ang sinabi ni Marvin. Nagloloko lang yun. Pero hindi ako nakikipaglokohan sa'yo. Mahal kita, Mia. Nang marinig niya ang sinabi ni William ay bigla siyang bumunghalit ng iyak. Natatarantang lumapit sa kanya si William. Mia, bakit? Totoo ba yung sinasabi mo? Humihikbing tanong niya. Oo naman, honestly.
Hindi ba gusto mo ng mga taong honest? Pwes, nagiging honest lang ako sa tunay kong damdamin sa'yo. Ginagap nito ang kanyang mga palad at hinagkan. Pagkatapos ay tinuyo ng mga kamay nito ang kanyang mga luha. Don't cry, sweetheart. Bigla na naman siyang napaiyak ng malakas. Akala ko talaga, niloloko mo lang ako. Niyakap siya ni William. Iyan ang akala ko noong una, kaya kitang lukuhin. Pero sa unang pagtatama pa lang ng ating mga mata, may nararamdaman akong kakaiba para sa'yo, Mia. At habang tumatagal na nakikita kita, ay napagtanto ko na pag-ibig ang dahilan. I love you so much, Mia. William, napayakap siya rito. Ngayong nagkakaintindihan na tayo, may isang tanong ako sa'yo. Will you marry me? Handa ka na bang bumuo tayo ng pamilya? Buong puso na saad ng binata. Nanlaki ang mga mata ni Mia sa pagkabigla pero saglit lang yun. Sunod-sunod na tumango siya tanda ng pagsang-ayon. Isang maluwang ngiti ang sumilay sa labi ni William. Kinabig siya nito pagkatapos at saka hinagkan sa labi. Ilang minutong naghinang ang kanilang mga labi. Kung hindi pa nila narinig ang tinig ni Minandro at Alice ay hindi pa sila magkakahiwalay. Naririyan pala kayo ay hindi kayo sumasagot sa tawag namin. Kasalukuyang may pinag-uusapan kami na masinsinan, Ma'am. Okay na ba? Yes, it's okay. And we want to share you the good news. At anong good news ang tinutukoy mo, William? Saad ng papa niya. We're getting married. Sinasabi ko na sa'yo eh. React ni Minandro kay Alice. Ang galing mo, sweetheart. Napapatangong wika ni Alice. At naghahalak-hakang iniwan sila ng dalawa. Ano kaya ang pinag-uusapan ng dalawang yun? Problema na nila yun. Asikasuhin na natin ang ating mga sarili. Sabik na nagyakap ulit sila. Paulit-ulit na inangkin ni William ang mga labi niya at wala siyang nadamang pagtutol. Lunod na ang puso niya sa katotohanan na sa wakas ay natagpuan na niya ang lalaking sadyang itinakda para sa kanya. Isang lalaki na makakasama na niya habang buhay. Makalipas ang ilang buwan ay masayang idinaos ang kasal ni Mia at William. Napakasaya ng mag-asawa dahil handa na silang harapin ang panibagong yugto ng buhay nila bilang mag-asawa. Dumalo din sa kasal ang mga kaibigan ni William at nandun din si Marvin na masaya para sa kaibigan. Nabigo man siya kay Mia pero handa siyang magparaya para sa ikaliligaya ng dalaga. Wala na ngang mahihiling pa si Mia dahil natagpuan na niya ang lalaking nagmahal sa kanya ng tapat. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pang ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.